Bilang pagdiriwang sa lahat ng nakaraos sa midterm exams ng buhay, nagdesisyon ng akademya na magdaos ng isang party para sa mga estudyante. Mukhang masaya ang announcer habang pinapalakas ang sigla ng mga darating at nagtataka kung mas marami bang magagandang babae o kaakit-akit na lalaki ang darating ngayon. Ang lumalabas sa halip ay ang mga NPC mula sa klase 5, na nagsisimulang kumilos na parang mga maharlika sa sandaling pumasok sila at kumilos na parang napakadali lang ng midterm. Habang dami ang tao, mas maraming pumapasok upang mag-enjoy sa pagkain at kasabay nito, nagsisimulang kumalat ang tsismis mula sa bawat sulok. Ang dalawa ay inaatake ang pagkain na parang mga gutom na orc, ngunit biglang huminto si Car sa kalagitnaan ng kagat at nagtataka kung bakit hindi pa dumarating ang kanilang klase. Mismong noon, muling yumangay ang boses ng tagapagbalita, inihahayag ang susunod na pares ng mga bayani na gumagawa ng kanilang grandeng pagpasok na lubos na nakagugulat sa dalawa. Pumasok sina Nella at Ilayana na parang bagong baba ng runway, napakaganda sa kanilang mga damit na agad na nagpapalutang sa mga lalaki. Samantala, hindi nag-aksaya ng oras ang mga babae sa pagbatikos sa kanilang mga suit, tinatanong kung hiniram ba nila ito mula sa kanilang mga tatay. Patuloy na pinapalakas ng announcer ang hype at inihayag ang mga kapatid na Lulan na pumasok na napakaganda sa kanilang formal na kasuutan habang ang crowd ay nawawala sa kanilang sarili. Binanggit ni Car kung gaano kabilas silang napalibutan habang nag-aatubili si Ilayana na hindi ito nakakagulat dahil sa kanilang katanyagan. Ang tagapagbalita ay muling sumingit upang mangasar ng isang pares na papasok sa susunod. Habang naglalakad ng magkatabi sina Celia at Leo, na nagbibigay ng malakas na vibes ng power couple, halatang stiff si Celia sa paglakad nila ng magkasama habang ang class rep naman ay nagpakita ng ngiting parang playboy na sapat na upang magdulot ng pagkabulag. Si Nella ay napatalon sa gulat, at hindi napigilan ni Car at Ilayana na sumigaw para sa kanilang gwapong class rep. Sa hindi inaasahang pagkakataon, muling napunta sa kamay ng batang sinasaniba ng espiritu ang mikropono, na masiglang nagtanong sa crowd kung paano nila tinatangkilik ang party. Agad na namutla si Car nang makita siyang muli, ngunit sa kabutihang palad, may ilang estudyante na sumigaw na masaya sila, na nagligtas sa kanya mula sa pag-alit na reaksyon. Mananatiling nakakagulat na kalmado siya at sinabing natutuwa siyang marinig iyon, ngunit pagkatapos ay bigla niyang inihayag na ibubulgar niya ang mga resulta ng midterm exam ngayon na. Ang enerhiya sa bulwagan ay biglang nawala, at bulong ni Car na nasira na ang hapunan. Sabi ng babae na inaasahan niya ang reaksyong iyon, at ipinaliwanag na nagpa siya ang mga guro na ipahayag lamang ang 3 pinakamagagaling na estudyante mula sa bawat kurso ngayong gabi, habang ang iba pang mga estudyante ay makakakuha ng kanilang mga resulta sa pamamagitan ng kanilang mga guro sa susunod na araw. Mukhang napawi ang pag-aalala ng mga estudyante at pumalakpak ng kaunti nang idagdag niya na ang mga propesor mula sa bawat major ang gagawa ng mga anunsyo. Si Ayan ang sumunod na umakyat sa entablado at tahimik na sinabi ni Ilayana na mukhang napakagwapo niya ngayong gabi. Hindi nag-aksaya ng oras ang propesor ng espada habang pinupuri ang pagsisikap ng lahat at sinimulang ilista ang mga nangungunang pangalan sa major ng gabi. Isang hologram ang lumitaw na nagpapakita kay Celia sa tuktok, sinundan ni Duran at Chen. Si Celia ay mukhang naguguluhan, malinaw na inaasahan na si Leo ang nasa itaas, at mukhang napansin din ito ni Leo. Ang propesor mula sa Magic Major ay sumunod at inihayag sina Abad, Chelsea, at Emil bilang top 3. Mukhang hindi mapakali si Chelsea dahil hindi pa lumalabas ang pangalan ni Leo, pero pinapakalma siya ni Leo na nangyayari talaga ang ganito, at huwag siyang masyadong mag-alala tungkol dito. Idinagdag ng bituin ni Celia na kakaiba na hindi pa lumalabas ang pangalan ni Leo kahit isang beses, at napansin din na wala rin ang pangalan ni Chloe. Si Chloe ay napatigil sandali, pero kalaunan ay nagawang ngumiti. Naalala ng propesor na kahit kailangan niyang ibagsak si Chloe dahil sa paggamit ng spellbook, ang kanyang pagkahilig at kasanayan bilang isang salamangkero ay talagang kahanga-hanga. Si Sejan ay pareho rin ang opinyon at tumayo na parang isang proud na ama, pero si Herod ay ngumisi at sinabi sa kanya na umupo habang tahimik na pinapakalma ni Celia si Chloe. Pagkatapos, ang tunay na bituin ng gabi, si ay umakyat sa entablado upang ipahayag ang mga resulta ng pagtawag at agad na sumigaw ang mga simp na gusto nilang maging kanyang summon pet. Sinimulan niyang tawagin ang mga pangalan, at muli, wala sa listahan ang pangalan ni Leo.
Si Celia ay nagsisimulang mag-alala habang ang iba naman ay nagsisimulang magbulungan tungkol sa kung gaano ka-strange na hindi siya kailanman nakapasok sa rangkang. Nasa kamay na naman ng parehong magulong babae ang mikropono na nagtanong kung masaya pa rin ang lahat, at agad na inihayag na oras na para ipakita ang pinakamataas na scorer na magiging kinatawan ng akademya sa susunod na taon. Pinapainit ang tensyon para sa dramatikong epekto, sa wakas ay inihayag niya ang pangalang Leoplav, na nagpadala sa kanyang mga kaklase sa isang buong selebrasyon habang pinapalakas siya. Ang palakpakan ay panandalian lamang, dahil biglang nagsalita ang isang estudyante na may pagtutol. Tinanong ni Emeo kung paano naging top scorer si Leo kahit hindi siya umabot sa kahit anong ranggo sa mga majors, sinasabi na mukhang kainahinala ang buong bagay. Inamin ni Leo na siya rin ay naguguluhan at humarap sa tagapagbalita, na ngayon ay naguguluhan na sa kanyang mga salita, sinusubukang magbuo ng ilang uri ng paliwanag. Pagkatapos, nagalit siya nang pumasok ang kanyang ibang personalidad at nag-take over, nagsimula siyang sumigaw sa mga estudyante ng mga insulto na magdudulot ng pagka-expel sa sinuman sa normal na kondisyon. Umungol siya na isang beses lang niya ito ipapaliwanag kaya mas mabuting makinig sila ng mabuti at tumigil sa walang humpay na pagsasalita. Pinapanood ni Herod ng may kasiyahan at nagtataka kung siya ay muling pinaposes, at tumango si Sejen bilang pagsang-ayon na ito rin ay nakakaaliw para sa kanya. Nag-umpisa siyang magalit na naglalahad na ang mga estudyanteng may dual majors ay hindi binibilang sa mga partikular na ranggo ng major dahil ang kanilang mga estadistika ay nahahati sa pagitan ng mga klase. Gumamit siya ng halimbawa na nagsasabing ang isang magical knight ay may mas mahina na aura kaysa sa isang purong knight at mas mahina na magic kaysa sa isang tunay na magician, ngunit ang pinagsamang lakas ay mas malakas pa rin kaysa alinman sa dalawa. Idinagdag niya na ang mga marka ni Leo sa pinagsamang praktikal na pagsusulit ay mas mataas kaysa sa sinuman, kahit na si Emeo ay may sinasabi pa ring mahina tungkol sa iba na may mas magandang teoretikal na marka. Pinagsalitaan siya ng walang awa at inihayag na natapos ni Leo ang misyon sa mundo ng mga bayani, hanggang sa pumatay pa ng Chubar na nag-iwan sa lahat na napahinto sa katahimikan. Samantala, sinisikap ni Leo na magmukhang kalmado at patuloy na nag-aalaga ng aura na parang wala lang. Ang ibang mga estudyante ay nakatitig kay Leo sa gulat na katahimikan habang sabay na sumabog sina Ilayana at Carr sa tanong kung paano niya nagawang malinis ang dungeon na iyon kasama lamang ang isang tao. Si Leo ay nananatiling kalmado at hindi na nag-abala pang sumagot habang bumalik sa kanyang awkward na personalidad ang announcer girl at muling nag-stutter, kahit na binanggit ni Sejen ng walang pakialam na tapos na ang kanyang bahagi. Tinapos niya ang kanyang talumpati sa pagsasabi sa lahat na mag-enjoy sa party, na agad nagbago ng mood habang napuno ng tsismis ang silid. Huminto si Yer sa kanyang pagkain at humarap kay Len. Tinanong kung ano ang magiging hitsura ng mga ranggo kung isinama ang mga dual class na estudyante sa mga pangunahing marka. Sumagot si Len ng walang pag-aalinlangan na magkakaroon ng malaking pagbabago sa buong resulta. Tahimik niyang sinabi na ang ranggo ng lahat ay bababa ng isa, at nang tanungin ni Yer kung nangangahulugan iyon na si Leo ang unang pumwesto, kinumpirma ng propesor ng mahika na siya nga ang ating batang lalaki. Si Yer ay halatang nagulat at sinabi na ganoon din ang mangyayari sa summonang major, habang kinumpirma rin ni A na naaangkop ito sa kanyang departamento. Sinusubukan ni Yer na maunawaan ito, ngunit binanggit ni A na ang lahat ng layunin ni Leo sa lahat ng klase ay biglang tila mas makatotohanan na ngayon. Muling sumingit si Len at idineklara na sa kabila ng lahat ng ito, tiyak na ang landas ni Leo sa hinaharap ay sorcery. Hindi tahimik na tinanggap ni Yer iyon at iginiit na gusto niyang si Leo ang ilagay sa summoning major sa halip. Samantala, nakikinig ang malamig na kabalyero sa kanilang mga chika at kalmadong nagpahayag na tila natural na mandirigma si Leo, na nagdulot sa kanila na magmura, habang ang mga assistant professor ay nagpalitan ng labis na nag-aalalang sulyap sa likuran. Kinabukasan, sobrang pagod si Carr mula sa sobrang pag-inom, at sinabi ni Chelsea na hindi pa siya nakakakita ng sinumang uminom ng 2 buong litro ng orange juice. Pumasok si Propesor Herod sa silid-aralan at sinabi sa lahat na magpatahimik. Ipinakita niya ang isang mapa ng mundo at inihayag ang destinasyon para sa kanilang nalalapit na field trip, na ipinahayag na pupunta sila sa lupain ng mga elfo. Agad na nagliwanag ang mga estudyante, alam nilang ang biyahe na ito ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataong pumili kung saan nila gustong pumunta, at nagsimula silang mangarap tungkol sa iba't ibang destinasyon.
Ngunit mabilis na itinuturo ni Herodes ang mapa at inihayag na pupunta sila sa El Salvekia, na agad na nagpatay sa kanilang sigla. Ang lugar ay kilalang kilala sa lamig kaya't hindi na nakakagulat na lahat ay nagsimulang magreklamo. Pinatigil niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagbubunyag na ang desisyon ay ginawa ng kinatawan ng klase, na lubos na ikinagulat ng lahat. Gayunpaman, suot ni Leo ang kanyang pinakamas inosenteng mukha habang humarap si Carr sa kanya at tinanong kung bakit pinili niya ang ganitong mapanganib na lokasyon. Sinabi ni Leo na tigilan na nila ang pag-angal at simulan na ang pag-iimpake kaya mas mabuti pang bilhin na nila ang kanilang mga gamit ng mabilis. Si Eli Ana ay umiiyak ng dramatiko at nagsabi na bibili siya ng guwantes habang si Chelsea naman ay excited na subukan ang lahat ng kanyang mga winter coat. Samantala, si Leo ay nag-iisip ng malalim at naaalala na kahit na ang mga tao ay naniniwala na walang espesyal sa El Salvekia, ito pala ay ang nakatagong tahanan ng mga diwata. Medyo napapaamo siya habang iniisip kung kamusta na si Silrod sa mga panahong ito. Pagdating nila sa lungsod, sinabi ni Leo kay Nella na siya na ang bahala sa pagkuha ng pagkain at kagamitan habang siya ang bahala sa mga potion. Matapos ang ilang matinding negosasyon, nakakuha siya ng magandang deal at umalis na dala ang mga supply. Si Leo ay labis na pagod mula sa mga gawain, ngunit bigla siyang napansin nang may maramdaman siyang kakaiba sa kalapit na eskinita. Napagtanto niya na ito ang ika-13 na bloke at nagtungo siya sa isang partikular na gusali. Kinikilala ito bilang parehong lugar kung saan bumili sina Senador Lou at Chloe ng kanilang mga makina ng mahika. Binitiwan ng kanyang bag, pumasok si Leo at natagpuan ang tindahan na ganap na walang laman maliban sa isang cute na maliit na teddy bear na nakaupo ng awkward sa gitna ng sahig. Walang mukhang kakaiba, na makatuwiran kung ang investigasyon ay natapos na sa lugar, pero mayroong kakaiba. Nakahabol ang isip niya sandali lamang nang mapagtanto niyang hindi dapat naroon ang teddy bear dahil dapat ay nakolekta na ito ni Lamern, at ang tindahan ay nakasiliw na. Agad siyang nagmadaling putulin ito, ngunit biglang umiikot ang oso sa ere at lumabas ng itim na likido na agad na kinilala ni Leo bilang isang demonyong nilalang. Hindi rin ito karaniwang demonyo dahil puno ito ng mataas na antas ng sumpa at masamang enerhiya. Habang ang baluktot na lump ng kadiliman ay nagsisimulang maging anyo, sinubukan nitong magsalita. Pinapikit ni Leo ang kanyang mga mata habang tila pamilyar ang boses. Pinagtatawanan ng demonyo ang kanyang matalas na pandama dahil sa mabilis na pagkakahuli sa sumpa at nagtama sila ng tingin, at sa wakas ay nakilala niya na ito ay ang mangkukulam na si Reyna Selatna na isa sa 3 commander ng Legion na hindi nagtagumpay ang mga bayani na mapuksa noon. Gayunpaman, hindi ito ang kanyang tunay na katawan. Tinanong ng demonyo kung siya ba ay isang mahiwagang kabalyero at tinukso siya na ang kanyang pinahusay na pandama ay magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Sinalubong ito at bahagyang nakaiwas si Leo sa atake habang dumadapo ito sa kanyang braso. Napagtanto ng ating bayani na wala siyang laban sa kanya sa ganitong paraan habang dahan-dahan siyang gumagapang pasulong at pinasasalamatan siya para sa napakasarap na handog. Habang siya ay naghahanda na tapusin siya, si Leo ay ngumiti ng pilyo habang may isang pagsabog ng liwanag na sumiklab sa likuran niya. Isang banal na pagsabog ang tumama sa demonyong nilalang, itinulak ito pabalik sa lupa ng malakas. Habang sinusubukan nitong gumapang palayo, sumisigaw ito ng pangalan ng sorcerer ng Magic Eye habang si Professor Albi ay nakatayo lang sa pasukan na parang isa siyang anime protagonist. Ang demonyo ay humihiyaw sa inis ngunit nagpasya na mas mabuti pa ito. Sinasabing ang pagkakaroon ng tagapanood ay palaging nagpapasaya sa mga bagay. Pero nang subukan nitong muling lapitan si Leo, si Albi ay isang hakbang na nangunguna habang nagtatapon siya ng mga salitang pang-aabuso na parang confetti at nag-activate ng isang malaking nagniningning na spell circle. Tinatawag ang demonyo na wala kundi isang nag-aapoy na tambak ng sinumpang basura. Malalakas na sinag ng liwanag ang sumabog, pinutol ang ulo ng higanteng demonyo habang tinatawag siyang basura ng demonyo. Sinubukan nitong sumugod kay Golden Boy at naghis tungkol sa kung paano nito kakainin ang mga makukulay na mata ng diwata, pero sinagot siya ni Golden Boy na hindi siya interesado sa mga peke at basura tulad niya at sumigaw na mamatay na lang ito habang nagpapaputok ng malaking Miko beam. Ang bagay ay nawasak at naging mga pira-pirasong bahagi ng teddy bear.
Samantala, naaalala ni Leon na ang isa pang pangalan ni Propesor Albi ay ang tagapagwasak ng Tartarus. Sabi-sabi, naging propesor siya ng Lumen para makakuha ng pahintulot na lumampas sa mga hangganan upang makapanghuli ng mga demonyo. Huminga si Leon ng malalim at nagpasalamat sa bayani ng panahong ito, ngunit tinitigan lang siya ni Albi at tinanong kung ano ang nangyari dito. Ipinaliwanag ni Leon na lumitaw ang demonyo habang siya ay nag-iimbestiga at nagtago ito sa loob ng teddy bear gamit ang isang mataas na antas ng sumpa. Kinuha ni Albi ang ulo ng teddy at sinabi na tiyak na ang departamento ng investigasyon ang mananagot sa gulo na ito. Tumingon siya at sinabi niyang papayagan niyang lumusot ang solo na investigasyon sa pagkakataong ito, pero sinabi kay Leon na humingi ng tulong sa susunod kung kailangan niya ito dahil may utang pa siya sa kanya para sa ginawa niya. Nahuli si Leo sa kanyang pag-iisip at kinuha ang kanyang supply bag habang tahimik na iniisip na ang House Zeron ay isa sa 3 dakilang pamilya, kaya baka umasa na lang siya kay Albi para makapasok sa Forbidden Library. Papabalik na siya, sa wakas ay nakita niya si Nella na mukhang tuwang-tuwa na makita siya, ngunit agad na nagpanik nang mapansin niyang may sugat siya. Agmadali siyang lumapit at nagcast ng healing magic habang tinatanong kung ano ang nangyari. Gayunpaman, nalulumbay si Leo sa pag-iisip na ang insidenteng ito ay halos nagkukumpirma na si Seleth na ang nasa likod ng demonyong halimaw at ng sinumpang aklat ng mahika, ngunit hindi pa rin niya matukoy kung ano ang kanilang tunay na layunin. Lumipas ang 1 linggo at nagtipon-tipon ang mga estudyante sa harap ng isang napakalaking portal habang sinisiyasat ni Leo ang checklist kasama ang kanyang klase upang matiyak na mayroon silang lahat ng mga kinakailangan. Lumapit si Celia at tinanong kung bakit papunta ang grupo niya sa El Salvequia at sinabi niya na parang bakasyong pang-tag-init ito para makaiwas sa init. Umiti siya at sinabi niyang ayaw niya ang lamig. Pagkatapos ay sinabi niyang mag-enjoy siya bago umalis kasama ang sarili niyang klase. Sinamahan niya ito hanggang sa makaalis at pagkatapos ay humarap muli habang sinasabi sa mga estudyante na oras na para gumalaw. Mukhang puno ng sigla si Chelsea habang umuungol si Car na ayaw din niya ng lamig. Tumingon si Leo upang tingnan kung ayos na ang lahat at sa wakas ay pumasok sa portal patungo sa lupain ng mga elfo. Samantala, sa Zeron Academy, 2 elfo ang nagkakaisa laban sa isa pang estudyante. Pinagtatawanan ang kanyang kasuotan at tinatanong kung paano siya makakasali sa dakilang Zeron Academy. Tinawag nila siyang kalahating dugo habang ang batang lalaki ay ibinababo lamang ang kanyang ulo sa kahihiyan hanggang may isa pang lumabas at sinabihan silang tigilan ang pang-aapi at kumilos tulad ng tunay na mga estudyante. Sinubukan ng mga bully na baluktutin ito at tinanong kung hindi siya nababahala na may kalahating lahi na nakadamit ng ganoon, pero sawa na siya at sinimula na silang murahin. Sumisigaw siya na kung ayaw nila sa damit niya, pwede silang maghubad at ibigay ang kanila sa kanya. Ang dalawa ay nagulat sa kanyang pananalita at sinabi sa kanya na kumilos ng may dignidad, ngunit siya ay sumagot, tinatanong kung hindi ba sila nahihiya na sabunutin ang isang inosenteng bata. Sinabihan niya silang umalis habang nagrereklamo sila na parang rabid na aso siya. Tumingin siya sa bata at tinanong kung bakit manipis ang suot niya. Sabi niya may nagnakaw ng kanyang mga damit at ipinakilala ang sarili bilang Luca Inaris. Agad na nagalit si Ronya sa mga lalaki, habang patuloy na sinusubukan ni Luca na ibalik sa kanya ang scarf, medyo nahihiya pero tinanggihan niya ito at sinabi na huwag mag-alala. Napansin niyang tila kakaibang masaya siya at inamin niyang sa wakas ay pumutok na ang kanyang contractor. Luca ay lumiwanag at binati siya, at siya ay ngumiti bago umalis. Si Ronya ay nagmadaling pumunta sa opisina ng kanyang tatay na agad siyang pinapaalalahanan na huwag siyang tawagin ng ganoon sa akademya. Medyo pinapawisan ang kanyang tatay habang kinukumpirma na nanganak na si Fernia, na nagbigay liwanag sa kanyang mukha na parang bata sa kaarawan nito. Pero inamin niya na may problema na nagawa na ang kontrata, na nagpaubos ng enerhiya sa kanyang mukha. Sabi niya, tinitingnan niya ito pero pinagsasampal niya ang kanyang kamay sa mesa at humihingi ng paliwanag kung sino ang nagnakaw ng kanyang kontratista. Samantala, nakarating ng ligtas ang klase 5 sa akademya at agad na nagsimulang magreklamo ang lahat tungkol sa pagyayelo sa lamig. Pero sinabi ni Leo na tiisin na lang nila. Pinutol ni Herod ang ingay, sinabi sa kanila na magpila at tinanong kung may nakakaalam ng kasaysayan ng lugar na ito, kung saan itinaas ni Chelsea ang kanyang kamay. Ipinaliwanag niya na ang kabisera ng Velkia ay ipinangalan sa isang fairy knight na isa sa mga disipulo ni Luna,
ang makata ng mga bituin. Naalala ni Leo ng kaunti ng iba na si Velkia ay parang pasaway na disipulo ni Luna at Aaron at nagbibiro na sa kabila ng lahat ng kanyang ugali, nakakuha pa rin siya ng titulong Fairy Knight. Pinagtibay ni Propesor Herod na tama siya at idinagdag na ang House Ezra ang namumuno dito dahil sila ang mga inapo ng mga Fairy Knight. Noong mga sandaling iyon, may isang tao na nagsimulang lumapit mula sa ulap na bahagyang napansin ni Herod habang nagsisimulang lumabas ang grupo mula sa fog. Agad na nagpanik si Car at tinanong kung mga magnanakaw sila, at sinabi ng propesor na ang masasamang tao ay maaaring nasa kahit saan, pero kahit siya ay nagulat ng may pamilyar na boses na bumati sa kanya at nagtanong kung kamusta na siya. Isang grupo ng mga elfo ang lumabas mula sa ulap, pinangunahan ng isang matikas na may puting buhok at ang mga babae ay nagsimulang fangirling na parang nakita nila ang isang sikat na tao. Ang elfo na may puting buhok ay humakbang pasulong at sinabi niyang inaasahan na niya sila. Siya pala ay walang iba kundi si Lun Ezra, miyembro ng Lupon. Tumango si Herod at sinabi na pareho pa rin siya tulad ng dati habang halos natutunaw ang mga babae, sinasabing sa wakas ay nakilala na nila ang kanilang hinaharap na soulmate habang umaabot na sa rurok ang kanilang pananabik. Pinutol ni Leo ang kanilang masayang sandali at tinanong kung talagang hindi mahalaga ang edad sa kanila. Sinimulang iudyok siya ni Eliana at tinanong kung siya ba'y naiinggit, pero nanatiling kalmado siya, binanggit na ang mga elfo ay mahahabang mabuhay at halos hindi tumatanda. Pagkatapos, binaligtad niya ito at tinanong kung gaano sa tingin niya ang tunay na edad ni Lun. Narinig ng dalawang matatanda ang usapan at sinabi na mas masigla ang batch na ito, hindi katulad ng mga nakaraang grupo na mas disiplinado. Si Herod ay pinapatawad lang sila bilang mga unang taon na nagkakasiyahan. Lumapit si Eliana at matapang na tinanong si Lun tungkol sa kanyang pangalan at edad, at humingi siya ng tawad sa late na pagpapakilala at sinabi ang kanyang pangalan habang ibinabato ang bomba na siya ay 77 na. Agad na gumuho ang pantasya ni Eliana at basta na lang itinulak ni Car ang nakatunganga na dalaga at tinanong kung baka siya ang kanilang tour guide. Inunat ni Lun ang kamay at sinabi na siya ang tagapangulo ng konseho. Awkward na nakipagkamay si Car, habang namamatay siya sa loob dahil binanggit ni Propesor Herod na kailangan nilang pag-usapan ito mamaya. Pagkalipas ng ilang sandali, natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang maalikabok na lumang lugar at sa tamang pagkakataon, may isang daga na dumaan. Nagpanik ang mga estudyante at tinanong kung seryoso ba silang mananatili sa ganitong kalat. Teo umusad at inalok sila ng isang backup na lugar para matulog, at agad na sinimulang pakisamahan siya ni Eliana bilang kanilang kagalang-galang na lider ng klase. Inaalok ni Leo sa kanila ang tent na itinayo niya sa labas, pero biglang nagbago ang isip ni Car at inannounce na marami pa silang dapat ayusin. Matapos linisin ng kaunti ang lugar, may ilang batang lalaki na sumisilip patungo sa hagdang bato habang si Car ay nagkakaroon ng mapanlikhang ngiti at sinabing ang pinakamagandang bahagi ng mga school trip ay ang pagsilip sa mga babae. Pero sa itaas, natigilan sila dahil nandoon na si Chelsea, mukhang labis na galit. Hindi siya nag-aksaya ng oras at nagpalabas ng isang malakas na hangin na mahika na nagpalipad sa kanila habang sumisigaw ng awa. Pinagmamasdan ni Leo ito ng may kasiyahan at sinabi niyang mukhang lahat ay nag-e-enjoy sa biyahe at naisip niyang baka maglibot din siya. Bago siya makalayo, may isang tinig na tumawag sa kanya bilang Lord Leo nang lumingon siya sa isang elfo na nakauniporme na nagsabi sa kanya na gusto siyang kausapin ng pinuno ng bahay. Sandali lang, pumasok si Leo sa opisina ni Loon at halos hindi man lang lumingon ang miyembro ng Lupon mula sa bundok ng mga papeles at sinabi sa kanya na pumasok. Humingi siya ng tawad sa paghihintay at tinanong kung maaari pa siyang maghintay ng kaunti, ngunit sa halip, tinanong ni Leo kung maaari siyang maglibot dahil mukhang may mga kawili-wiling bagay sa opisina na masaya namang ipakita ni Loon. Lumapit si Leo sa mga sandatang nakasabit sa dingding at napansin niyang mukhang medyo luma na ang mga ito. Pumikit ang kanyang mga mata nang makita niya ang isa sa partikular, Urkint, dahil agad na nagbigay ito ng reaksyon kay Loon. Mukhang nagulat si Loon at tinanong kung paano maaaring malaman ni Leo ito, dahil ang kasaysayan nito ay tanging ipinapasa lamang sa mga pinuno ng House Ezra. Nagsimula ng magpawis si Leo ngunit tinakpan ito sa pamamagitan ng pagsasabing nabasa niya ito sa sinaunang aklatan ng Lumeren, na tinanggap naman ni Loon ng walang tanong. Habang hinahawakan ni Leo ang talam, nararamdaman niya ang pagsasama ng Stellar Mana ngunit mabilis niyang napagtanto na hindi ito ang orihinal at isa lamang kopya.
Ang kanyang mga isip ay napapadpad sa isang alaala mula sa kanyang nakaraang buhay bilang bayani na si Kyle. Ang mga kasama niya noon ay abala sa pag-uusap tungkol sa isang bagong armas at ipinakita ito ni Luna kay Kyle ng may pagmamalaki habang tinatanong ang kanyang opinyon, ngunit inasar niya ito sa halip na sinabi na mukhang isang magnanakaw na goblin siya na agad siyang nagalit. Ang tunay na Urkent ay orihinal na pag-aari ni Luna ngunit kalaunan ay ipinasa ito sa kanyang estudyanteng si Berkil, subalit nawala ito bago ang ekspedisyon sa Tartarus. Lumapit si Loon sa likuran niya at ipinaliwanag na nakuha ng kanyang ninuno ang Urkent mula sa mundo ng bayani ni Berkil, ngunit ang mga sandata mula sa mga mundo ng bayani ay hindi magagamit ng sinuman maliban sa kanilang orihinal na mananakop. Naintindihan ni Leo na hindi nakakapagtaka kung bakit parang isang walang laman na shell ito at inanyayahan siya ni Loon na maupo. Sabi niya, sinabi sa kanya ni Herod na si Leo ay isang estudyanteng all-class at siya rin ang kinatawan ng unang taon, na kinukumpirma ni Leo. Sinabi ni Loon na mayroon siyang kakaibang kahilingan na gusto niyang makausap ni Leo ang kanyang apo. Isa siyang estudyanteng nangunguna sa Siren Academy, pero mula nang pumasok siya sa paaralan, nawala na ang lahat ng kanyang motibasyon. Naisip ni Loon na baka ang isang tao tulad ni Leo, na mula sa ibang lahi, ay makapagpabago ng kanyang pananaw. Lumakad si Leo papunta sa kanyang kwarto, nagtataka kung talagang okay lang na ibigay sa kanya ni Loon ang susi, pero kumatok pa rin siya at pumasok, tanging ang tinatawag niyang ina ng lahat ng kalat ang sinalubong niya. Umubo siya at sinabi na ang kwarto ay napaka-alikabok, pagkatapos ay nagsimulang mapansin ang mga poster at figurine na mukhang paborito niya ang mga dakilang bayani. Nakita na niyang nangangalap ng mga ganitong bagay ang mga bata dati, pero ito ay isang antas na ng pagka-obses. Nakita niya ang isang uniforme na nakasabit at inisip na ito ay pagmamay-ari ng Siren Academy, pero sa mga sandaling iyon, lumabas ang babae at inisip na ang kanyang lolo ang nasa kwarto. Nagsimula siyang magalit tungkol sa kung gaano hindi tama na pumasok sa kwarto ng isang ganap na dalagang babae, ngunit bigla siyang natigilan sa labis na pagkabigla nang makita niyang si Leo ang nandoon sa halip. Ang kanyang mukha ay naging maliwanag na pula habang sumisigaw siya na may tao sa kanyang kwarto at agad na sumisiksik sa ilalim ng kumot. Nagpakilala si Leo at sinabi niyang gusto siyang makilala ng kanyang lolo, pero nanatili siyang tahimik, nakabalot na parang burrito sa kanyang kumot. Dahil walang sagot, kinuha ni Leo ng walang gaanong pag-iisip ang isang libro at sinabi na halos kasing dami na ng kanyang nakolekta tungkol kay Hero Kyle at interesado siya kung paano siya inilalarawan ng mga elfo. Habang binabaliktad niya ang mga pahina, talagang humahanga siya sa kung gaano kaayos ang pagkakaorganisa niya ng mga tala at pinuri siya sa mahusay na pagkaunawa sa mga nagawa ni Kyle. Sa wakas, sumilip siya at mahinang tinanong kung gusto rin niya si Hero Kyle. Tinanong niya siya tungkol sa labanan ng Darkness at ipinaliwanag niya na dito natalo ang Teberka at ito ang kauna-unahang laban kung saan magkasamang lumaban ang mga bayani. Kumislap ang kanyang mga mata at agad siyang nagtanong kung alam niya kung saan natalo ang mga puwersa ni Commander Serga, na sinagot niya ng walang pag-aalinlangan na ito ay sa Edvalek. Halos magtalon siya sa saya nang malaman niyang alam niya ang mga bagay na madalas kaligtaan ng karamihan tungkol sa mga dakilang bayani. Sa kanyang mga mata, biglang kumikislap si Leo na parang isang kabalyero sa baluti at nahihiya siyang tumingin pababa habang ipinapakilala ang sarili bilang Eren at tinatanong kung natakot siya sa kanyang nerdy na pag-uusap. Ngunit pinatatahanan siya ni Leo at sinabing ang mga dakilang bayani ay matutuwa na may isang tao pa rin sa labas na patuloy na nasisiyahan sa kanilang mga kwento. Nagpatuloy siya na naniniwala siyang si Kyle ay isang hindi nakarehistrong ikalimang bayani. Sumasang-ayon si Leo at sinabing naniniwala rin siyang tunay na bayani si Kyle at plano pa niyang sumali sa isang club na nag-aaral ng kanyang pamana. Nakapagpasaya yon sa kanya hanggang sa marinig ang tungkol sa paaralan at muling bumagsak ang kanyang mood. Napansin ni Leo ang kanyang tahimik at mahinahong kalikasan at mahinahong tinanong kung bakit ayaw niyang bumalik. Aaminin niya na hindi siya naniniwala na nababagay siya sa isang lugar tulad ng Siren Academy dahil lahat doon ay naglalayo na maging bayani at ang isang katulad niya na may mahinang puso ay hindi karapat-dapat na makipagsabayan sa kanila. Napansin ni Leo na maayos ang pagkakaayos ng kanyang uniforme at napagtanto na sa kaloob-looban niya ay gusto pa rin niyang pumunta. Sinabi niya sa kanya na hindi siya ang nag-iisang tao dito at malamang na gustong makilala siya ng kanyang mga kaklase at marinig ang kanyang mga saloobin.
Nagulat siya ngunit idinagdag niya na mayroon ding ibang mga paaralan na nagsasanay ng mga bayani mula sa iba't ibang lahi. Sinasabi niya sa kanya nang may ngiti na kung siya'y curious, dapat niyang tingnan ito mismo at sa ganon, siya'y umalis. Paglabas niya, si Loon ay naghihintay na may mga mata na puno ng bituin at ang biglaang paglitaw nito ay nagulat si Leo. Pero lumapit si Loon at sabik na bamulong kung talagang kausap niya si Eren buong panahong ito. Pinunasan niya ang isang dramatikong luha, labis na natuwa na nakapag-usap si Eren ng buo sa unang pagkakataon at ngayon ay nais siyang bigyan ng isang mahiwagang bagay. Sumang-ayon si Leo dahil magiging bastos kung tatanggihan niya ang regalo at dinala siya ni Loon sa imbakan ng kayamanan, sinabihan siyang pumili ng kahit anong gusto niya. Wala talagang tumatalon sa mata niya sa simula pero biglang may napansin si Leo na kakaiba. Kinuha niya ito at sinabi ni Loon nang walang pakialam na ito ay isang hiyas na may kapangyarihan ng diwata, kahit na iniisip niya ito bilang dekorasyon lamang. Sabi lang ni Leo na ayos lang at gusto niya ito, na agad namang pumayag si Loon ng masaya. Ngunit napagtanto ng ating batang bida na sigurado siyang hindi inukit ang engkanto sa loob at buhay ito. Mamaya, nakatayo ang klase 5 sa pasilyo habang ipinaliliwanag ni Propesor Herod ang kanilang bagong schedule. Simula bukas, gigising sila ng alas 6 para sa personal na pagsasanay, kasunod ang pagsasanay para sa misyon sa hapon. Sinubukan ni Eli Ana na tumutol at itinuro na nag-eensayo na sila nang walang tigil sa paaralan. Pero pinatigil ni Herod na hindi bakasyon ang biyahe na ito, kundi ito ay para petalasin ang kanilang mga kahinaan. Pagkatapos, casually niyang sinabi na ang buong schedule na ito ay pinlano ng kanilang sariling class rep at agad, lahat ay tumingin kay Leo na may mga tingin ng lubos na pagtataksil. Ngunit si Leo ay ngumiti at sinabi na ang lugar na ito ay perpekto para sa pagsasanay sa labanan, na nagdulot kay Eli Ana na lokohin ang sarili na isipin na tiyak na may mabuting intensyon siya. Pinagsaluhan ni Herod ang pagpupulong, sinabihan silang mag-enjoy sa huling araw na ito dahil ito na ang huli nilang pagkakataon na magpahinga. Kinagabihan, umupo si Leo sa kanyang kwarto at pinag-aaralan ang hiyas at napagtanto na naglalaman ito ng mahika ng Fairy King. Naiintindihan na kung bakit itinuring ni Loon na isang dekorasyon lamang ito dahil sa katunayan, ang kontratiste ng Fairy King ay nawala matapos ang panahon ng sakuna at wala nang gumamit ng mahikang iyon mula noon. Ngunit alam ni Leo na ito ay kapangyarihan ni Silrod. Ibubuhos niya ang sarili niyang mahika sa hiyas na nagiging sanhi upang magliwanag ito. Panahon na upang buhayin ang sumpa ng Fairy King na natanggap niya noon at sa paggawa nito, nagsimulang mag-crack at magbukas ang hiyas. Isang maliit na tinig ang umuukit, nagtatanong kung nabasag na ba ng ama ang selyo. Ngunit nang makita ng fairy si Leo, naguluhan siya at tinanong kung bakit may isang hindi kilalang tao na nakatayo doon, na tinanong ni Leo kung sino siya. Nainas ang P-Fairy at ipinahayag na siya si Charin, ang panganay ng Fairy King Silrod. Nagsimula siyang magalit na parang royalty, pero kalmado lang si Leo na inihahanda ang kanyang mga daliri at nang mayabang na binanggit ni Charin ang kanyang pangalan, pinindot siya ni Leo sa noo. Nagtigilan si Charin habang sinusubukan niyang i-proseso ang kapal ng mukha ng taong ito. Pero nagbago ang ekspresyon ni Leo at sinabi niyang kahit si Silrod ay ginagalang siya, na nagbigay sa kanya ng katanungan kung sino ba talaga ang akala ng batang ito na siya. Si Charin ay nagalit at nagsimula ng magmura ng mga lahi, pero habang patuloy siya, si Leo ay patuloy na pinapalo ang kanyang ulo isa-isa na parang isang galit na ina. Sa wakas, nagpakita ng kaunting asal si Charin at tumitig kay Leo ng may paghanga, napagtanto na siya marahil ang pinapangakong tao na binanggit ng kanyang ama. Humilig si Leo at muling binalaan siya na kung may problema siya, dapat niyang ipaalam. Pero umatras si Charin, nagpa siya na baka hindi naman masama ang isang pangako sa isang tao. Pinatong ni Leo ang kamay sa kanyang ulo, sinasabi ng walang pakialam na kung kinuha ni Silrod ang lahat ng 6 na pakpak ni Charin, tiyak na naging malaking abala ang bata. Nagulat si Charin na alam yun ni Leo, pero bago pa siya makapagsalita ng higit pa, sinabi ni Leo na mag-summon na siya kay Silrod. Muling nagmamalaki si Charin, sinabing maaari lamang niyang tawagin ang kanyang ama pagkatapos maangkin ang lahat ng 6 na pakpak at idinagdag na ang una ay malapit sa gubat. Umiti si Leo, tinawag itong tadhana na nagkita sila, pero pagkatapos ay binigyan siya ng isa pang pihit para sa magandang sukli. Kinabukasan, pumasok ang klase sa gubat sa ilalim ng malamig na hangin. Habang sila'y sumusulong, lahat sila'y natigilan muli,
Sa pagkakataong ito sa gulat ng si Chelsea ay nawasak ng wind magic. Tinulungan siya ni Leo na makatayo at ngumiti habang sinasabi niyang mas mabuti pang mag-ensayo siya ng mabuti kung gusto niyang makahabol. Ilang minuto na ang nakalipas, nagalit si Eliana nang sabihin ni Leo na hindi niya maihahalo ang kanyang pagsaswordplay sa kanyang mahika, kaya't inisip niyang nag-iisa na lang ito sa pagsasanay. Hindi na pinansin ni Leo ang bahaging iyon, at sa halip ay lumipat ng focus at sinabi sa dalawa na kailangan ng seryosong trabaho ang kanilang pagsasama, na nagpagalit sa kanila dahil iyon ang isang bagay na akala nila ay kayanan nila. Pagkatapos, sumingit si Chelsea, sinabing-sinabi niya sa kanya ang katulad na bagay noong entrance exam na wala siyang tamang pag-unawa sa wind magic. Habang ngumingiti, hinugot niya ang kanyang sandata at hinamon siya na ipakita kung ano talaga ang kaya niya, at masayang tinanggap ni Leo ang hamon. Sa tingin niya, ang kanyang pagganap hanggang ngayon ay higit pa sa inaasahan, at nagtataka siya kung ano pa ang kanyang itinatago. Pero hindi siya binigyan ng pagkakataong makapaghanda ng kahit ano nang bigla niyang pinakawalan ang kanyang windbreaker spell, na nagpadala ng malakas na hangin patungo sa kanya. Hindi man lang kumurap si Leo at nagcast ng sarili niyang windbreaker bilang tugon na nag-cancel sa kanyang spell, na nag-iwan sa kanya na naguguluhan. Si Eliana ay labis na nagulat dahil ang mabilis na pagcast ay dapat na kalamangan ni Chelsea, ngunit eksaktong tinyugno lamang ni Leo ang kanyang bilis. Patuloy na nagtutulak si Chelsea at inactivate ang wind chain, pero si Leo ay napabuntong hininga lamang at pinaalalahanan siya na noong una silang nagkita, binalaan niya siya na huwag gamitin ang wind magic sa ganung paraan. Pagkatapos, nagpakawala siya ng wind bolt, isang napakalakas na spell na dumaan ng diretso sa kanya at tumama sa kanya, nahuli siyang walang kalaban-laban. Ang lakas ng impact ay nagpadapa sa kanya sa isang puno, at parang ang kalikasan ay nagdaragdag pa ng insulto sa pinsala, isang bante ng nyebe ang nahulog sa kanyang ulo pagkatapos. Lumapit si Leo at itinutok ang kanyang espada sa kanya habang kalmado niyang idineklara ang kanyang panalo. Mukhang nalilito pa rin si Chelsea habang nagtatanong kung tunay na mahika ng hangin iyon. Sinabi ni Carr na hindi niya inaasahan na matatalo siya, at hindi maaari ni Eliana kung paano naging ganito kalakas ang kanilang class rep. Ibinigay ni Profesor Herod ang kanyang opinyon na kahit na hindi mas mahina si Chelsea sa purong lakas, ang tunay na agwat ay nasa kanilang pag-unawa at kontrol sa wind magic. Pinapalo ni Leo ang ulo ng masungit na pusa habang nagpapatuloy ang propesor. Ipinaliwanag na kahit na natututo sila ng mga bagong kasanayan sa mas mataas na baitang, hindi nila dapat kalimutan na pagyamanin ang mga alam na nila. Tinapos niya sa pamamagitan ng pagsasabi sa lahat na pagbutihin ang kanilang mga kakayahan sa ilalim ng pamumuno ng class rep, na agad nagdulot ng maraming reklamo tungkol sa matinding lamig. Pagkatapos, naglakad si Leo ng mag-isa sa nyebeng kagubatan upang mang-alap ng mga halamang gamot para sa isang misyon. Naalala niya kung paano ang iba ay talagang naubos at nangakong gagawin nila ang kanilang mga misyon mamaya at ngumiti. Iniisip na marahil ay tulog pa rin ang mga ito sa kanilang inn. Bigla na lang pumasok si Kieran at buong pagmamalaki niyang inihayag na nakalikom siya ng malaking inventaryo ng mga halamang gamot. Pinatpat ni Leo siya sa likod para sa magandang trabaho, na nagpasiklab sa maliit na nilalang at nagbigay liwanag sa kanyang munting pagmamalaki bilang diwata. Sa puntong iyon, nagpasya si Leo na sapat na ang nakuha at itinago ang bag. Nagsimula siyang mag-isip kung panahon na bang maging seryoso sa pag-iimbestiga sa gubat at sinabi na opisyal nang nagsisimula ang pangangaso para sa mga pakpak ni Kieran. Habang sila'y sumusulong, bigla siyang huminto at tinanong kung kailan na-exile si Kieran, na sinagot ng diwata na mga 100 taon na ang nakalipas. Pinipikit ni Leo ang kanyang mga mata, sinasabihan siyang tumingin ng mabuti dahil may illusion magic na naglalaro dito, na mabilis na napansin ni Kieran at kinumpirma na ito ay magic ng hari ng mga diwata, ngunit hindi ng kanyang ama. Pinagsama-sama ni Leo ang mga piraso at nalaman na ang spell ay pagmamay-ari ng ama ni Silrod, ang hari ng mga diwata noong panahon ng kalamidad. Isang siglo na mula nang ma-activate ang mahika, kaya batay sa timing, ang enerhiyang nagpapagana sa spell ay dapat na mga pakpak ni Kieran, na tila somehow ay na-repurpose niya sa isang sinaunang formula. Bigla, may isang tinig na umabot sa kanyang pandinig na mayroong mahalagang bagay na nakatago malapit. Pareho silang naging alerto ng bomb-aha ng masamang aura sa paligid. Lumapit ang estranghero at tinanong kung bakit naglalakad-lakad ang mga tao sa teritoryo ng mga elfo, pero binaligtad ito ni Leo,
sinabing mas kakaiba na ang mga patay na nabubuhay ay nandito. Ang pangit na buto-buto ay umuungal na ang lupain na ito ay matagal nang nasa ilalim ng impluwensya ng Tartarus, ngunit sumagot si Chiron at sumigaw na ang lugar na ito ay isang santuwaryo ng mga diwata. Tumatawa ang Kalansay at pinagtatawanan siya na paano naman ang isang mahina tulad ni Chiron ay makakapagsabi na siya ay isang diwata. Iyon ay nagpagalit kay Chiron habang sumiklab ang kanyang mahika at sinugod niya ang Kalansay ng walang pag-aalinlangan. Halos hindi pa ito nakaka-react bago pa man magpasabog si Chiron ng butas sa kanyang dibdib at gawing tambak ng mga buto. Chiron ay bumubulong na gumuho ito ng masyadong madali para sa isang bagay na kasing ingay at kasing yabang nito. Si Leo ay nagtaas lang ng kilay at nagtanong kung bakit ang isang diwata ay nakikipaglaban na parang isang nagngangalit na barbaro. Chiron ay nagunat at sinabi na nag-workout ito dahil ang mga kapangyarihan ng diwata at patay na hindi nabubuhay ay natural na nagkakanselos sa isa't isa. Pero bigla siyang natigilan ng magsalita muli ang Kalansay, inamin na kahit mababa ang antas ni Chiron, siya pa rin ay isang diwata at nagsimulang muling magbago sa harap nila. Pinipigilan ni Chiron ang kanyang ilong sa mabahong amoy at muling sumugod, nangako na wawasakin ang bagay na iyon ng maayos sa pagkakataong ito. Ngunit sa gitna ng atake, may kakaiba at sumigaw si Leo na lumayo siya. Ipinukpok ng Kalansay ang kanyang espada sa lupa, naglalabas ng mga alon ng masamang aura. Si Chiron ay umiwas sa huling sandali at tumama ng diretso kay Leo. Ang ating bayani ay pinatatag ang naliligaw na diwata na nagtatanong kung ano sa mundo ang bagay na iyon. Sinasagot niya na ito ay isang sinaunang halimaw mula sa Tartarus na kilala bilang Death Knight. Ang Kalansay ay tumayo ng matangkad at sa wakas ay ipinakilala ang sarili bilang Kargor. Ipinahayag nito ang katapatan nito sa Lich King at bigla na lamang itong sumugod muli sa kanila. Si Leo ay humakbang at sinubukang salagin gamit ang kanyang espada, ngunit biglang nawala si Kargor at muling lumitaw sa likod niya na parang si Houdini. Itinaas ng Death Knight ang kanyang espada at malamig na inihayag na narito siya upang dalhin si Leo sa kanyang katapusan. Mabilis na nag-isip, inactivate ni Leo ang spectral form at bumuo ng hadlang sa tamang oras upang harangan ang atake ng Death Knight. Ang tunog ng salpukan ay umuukit sa nakakatakot na katahimikan ng kagubatan. Humakbang ang halimaw at nagulat na isang tao ang nakapagbuo ng aura shield sa napakabilis na panahon. Pagkatapos ay nagbigay ng baluktot ng ngiti at muling sumugod, ngunit sa pagkakataong ito ay matagumpay na nablock ni Leo ang atake. Binibiro ng Death Knight ang kanyang mga pagsisikap at tinatawag itong walang silbi habang sinimulan niyang itulak si Leo pabalik gamit ang lakas. Si Chiron ay nagpanik at nagmadaling tumulong ngunit tinamaan ng malakas na puwersa at nahulog sa lupa ng walang kahirap-hirap, umuungol habang pinapahid ang kanyang noo at mamarming sinasabing ubos na ang kanyang kapangyarihan at mapait na hinahangad na sana ay mayroon pa siyang mga pakpak. Nang hindi na nag-aksaya ng oras, nagsimula si Leo sa pagbigkas ng mga salita at agad siyang napalibutan ng pulang apoy na nagulat ang Death Knight. Bigla na lamang lumabas ang mga pakpak ng Phoenix mula sa kanyang likod at ang kanilang liwanag ay nagbigay liwanag sa madilim na kagubatan. Chiron ay nanunood ng may paghanga habang napagtanto niyang si Leo ay tiyak na isang contractor din. Ang ating bayani ay naghatid ng mabilis at tumpak na suntok na hinati ang Death Knight sa dalawa. Ang maliit na Phoenix ay bumaba ng may pagmamalaki sa balikat ni Leo, sinundan ni Chiron na agad na nag-alala sa maapoy na bola ng balahibo. Sinubukan ni Chiron na palayasin ito at ang inis na ibon ay nagalit, ngunit bago pa lumala ang alitan, muling yumangay ang boses ng Death Knight habang sinisigaw na wala sa kanila ang makakalabas sa lugar na ito ng buhay. Ipinagsaksak niya ang kanyang espada sa lupa, naglalabas ng isang sumpa na bumubukas ng madilim na hukay at nag-aanyaya ng isang hukbo ng mga patay mula sa ilalim. Isa-isa, nagsisimulang bumangon ang mga mandirigmang buto na may mga nakataas na armas at napagtanto ni Leo na ito ay isang sumpang walang katapusang muling bumubuhay sa mga patay. Ibaba niya ang kanyang kalasag na nagpagising kay Chiron na nagtanong kung sumusuko na siya, pero ngumisi lamang si Leo bilang sagot habang kumukuha ng kumpiyansang posisyon at sinabing sa wakas ay nakuha na niya ang mana ni Kyle. Nang walang pag-aalinlangan, inihagis niya ang Earth Ripple na nagpadala ng mga shockwave palabas at nagdulot sa mga patay na muling mabuwal. Si Leo ay sumugod pasulong habang pinapadaan niya ang kanyang vortex sa kanila nang may walang awa at hindi pinansin ang Death Knight.
Ang halimaw ay umuungal sa inis at hinihiling na harapin siya ni Leo ng maayos, ngunit ang ating bayani ay tinawag lamang siya dahil nagtatago sa likod ng kanyang tinawag na hukbo. Gamit ang jump boost, itinataas niya ang kanyang sarili sa ere habang sumisigaw ang Death Knight sa likuran niya. Sa wakas, tumigil si Leo sa pagtakbo at inisip na nakalayo na siya, kahit na hindi niya maalis ang pakiramdam na may mali sa paglitaw ng isang Death Knight sa isang gubat ng mga diwata. Habang sinusubukan niyang unawain ito, may isang kalansay na nahulog mula sa mga puno. Inihahanda niya ang kanyang espada at inaakalang isa itong naligaw, ngunit bago siya makakilos, ang nilalang ay pinaire-piraso. Isang elf ang lumitaw na itinutok ang kanyang espada kay Leo at tinatanong kung si Leo ang nag-utos na tawagin ito. Tahimik na ipinaliwanag ni Leo na isa lamang siyang estudyante ng Lumeren at walang kinalaman. Inilarawan ni Leo siya bilang estudyante ng Seren nang maalala ang uniforme ni Aren, ngunit hindi ito naniwala at nagalit. Madaling umiwas si Leo at pinatumba siya gamit ang base ng kanyang espada. May isang tinig na huminto sa kanya at humiling na tumigil siya habang isang elfo na may pulang buhok ang pumasok at humingi ng tawad para sa kabastusan ng isa. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Ronya at tiniyak kay Leo na hindi lahat ng estudyante ng Seren ay nag-uugali tulad ng basurang iyon. Tinanggap niya ang paghingi ng tawad at tinanong kung ano ang dahilan ng kanyang pagpunta roon, na sinagot niya na siya ay nasa field training habang ipinaliwanag ni Leo na ang kanyang klase ay narito para sa isang school trip. Humingi siya ng paumanhin at nag-report sa kanyang propesor tungkol sa insidente, at sinamahan siya ni Ronya hanggang sa makaalis siya. Bagaman huminto siya sandali habang sinusubukan niyang alalahanin kung bakit pamilyar ang pangalan nito. Samantala, nagagalit na siya sa isa sa kanyang mga estudyante dahil sa pagkakamali nito at tinatawag pa itong idiot sandwich. Sa akademya, mukhang hindi gaanong seryoso si Lun tungkol sa buong sitwasyon ng Death Knight at sinasabi niyang kahit na may mga halimaw na lumalabas, hindi pa naman umabot sa ganong kalubang sitwasyon. Pinagtanggol ni Profesor Herod si Leo na hindi siya magsisinungaling tungkol sa ganitong bagay. Maya-maya, may isang tumawag sa kanila at nagsabi na ang mga hindi pagkakaintindihan ay maaaring dulot ng kamangmangan. Isang elfo na may maitim na buhok ang lumabas at pinagtawanan ang ideya na ang isang kandidato sa unang taon ay nakatagpo ng isang Death Knight. Ipinakilala niya ang sarili bilang Profesor Herdium at Commandant si Lun sa kanya upang magsalita. Ipinapahayag ni Herdium na malamang na inisip ni Leo na ang isang Skeleton Knight ay isang Death Knight dahil ang tunay na Death Knight ay agad siyang papatayin. Tinanong niya kung talagang naniniwala si Herod sa ganitong kwento, ngunit matibay na sumagot si Herod na oo dahil si Leo ang kinatawan ng lahat ng klase. Nagulat si Herdium na ngayon ay iniisip na baka sulit talagang bantayan si Leo kung talagang kaya niyang baguhin ang pananaw ng mga estudyante ng Siren. Tinanong niya si Leo kung magaling din siya sa mahika at iminungkahi ang isang pinagsamang klase sa pagitan ng Lumern at Siren. Pagkalipas ng ilang sandali, lahat ng estudyante ay nag-e-enjoy sa isang salo-salo habang nagtataka si Carr kung gaano kalaki ang kaganapang ito. Pero idinagdag ni Chelsea na may katwiran ito dahil ang emperador mismo ang nag-host nito. Si Eli Anna at Nella ay puno ng kasab-ikan sa pag-iisip na mararanasan ang pagtuturo ni Siren ng personal. Bagaman si Leo ay medyo nagdududa at iniisip na si Herdium ay uri ng tao na naniniwala lamang sa kanyang sariling mga mata. Nang biglang dumating si Ronya at nagtanong kung gusto niyang sumayaw, naputol ang kanyang mga iniisip. Sabay silang gumagalaw na parang matagal na nilang ginagawa ito, at natuwa siya nang malaman na alam niya ang sayaw ng mga Elven, na sinabi ni Leo na matagal na niyang natutunan. Napagtanto niya na hindi niya kailanman tinanong ang pangalan nito at tinanong kung ano ang dapat tawagin sa kanya. Sa sandaling ipinakilala niya ang sarili niya, nagbago ang kanyang mood at hinawakan siya sa kwelyo at sumigaw na siya ang kumuha ng kanyang kontratista. Humigpit ang kanyang pagkakahawak sa kwelyo nito habang sinasabi niyang tatapusin niya ito sa lugar, kahit na hindi man lang kumurap si Leo. Minsan lang, naaalala ng ating bayani ang sinabi ng babaeng ibon tungkol sa ibang napili bago siya na maging tagapagdala ng kasunduan ni Führer at naisip na si Ronya ang taong iyon. Ang kanyang katawan ay nagsimulang mag-alaw sa galit habang tinititigan siya at tinatawag siyang walang kahihiyang magnanakaw, ngunit si Leo ay ngumiti lamang at sinabi sa kanya na maayos si Führer, na lalong nagpalala ng kanyang galit. Sumigaw siya sa kanya na mamatay ito at bigla siyang sumugod ng walang pag-iisip.
Pagkalipas ng ilang sandali, ibinaba ni Rania ang kanyang ulo at humingi ng tawad para sa kanyang pagsabog ng galit habang hindi ito pinansin ni Leo at pinatawad siya agad bago umalis kasama si Professor Herod. Samantala, agad na sinimulan ni Herdium ang pagsaway kay Rania at binalaan siyang huwag nang gumawa ng ganitong kapabayaan muli, lalo na't siya ang kinatawan ng unang taon. Mukhang nalulumbay si Rania at tumango na nauunawaan niya. Pero nagpatuloy ang propesor na kailangan nilang patunayan ang kahusayan ng Seren laban sa Lumern at sinimulang alugan siya na parang blender. Malakas niyang ipinahayag na kailangan nilang lumampas sa lahat ng ibang akademya ng mga bayani, ngunit bigla siyang nagpanik na baka sobra na ang ginawa niya. Gayunpaman, nagsimula si Rania na sumigaw ng may bagong sigla na tiyak na wawasakin niya ang masamang magnanakaw para sa kapakanan ng dangal ng Seren. Kinabukasan, nagsimula na ang pinagsamang klase at ipinakilala ni Professor Herod ang kanyang sarili sa mga estudyante mula sa Seren habang ipinaliwanag na ngayon ay makakaranas sila ng unang kamay kung paano gumagana ang mga bagay sa Lumern Academy, na agad na nagpasiklab ng kanilang kuryosidad. Tinawag niya sina Carr, Eli, Anna, at Thad na lumapit at inutusan silang pangunahan ang klase, na malinaw na ikinagulat ng tatlo. Malumanay na ipinaliwanag ni Herod na sila ay kabilang sa mga nangungunang estudyante na nakaligtas hanggang ngayon sa Lumern at ngayon ay kanilang pagkakataon na ipakita ang kanilang mga natutunan, na halos magpahulog sa kanilang mga puso. Mabilis na napagtanto ni Chelsea na isang estudyante mula sa bawat departamento ang napili. Habang si Leo ay nagdududa lamang na sinusubukan ng propesor na umiwas sa trabaho muli, ang tatlo ay nagsimulang magturo ng lahat ng alam nila tungkol sa kani-kanilang mahika, at ang kanilang sigasig ay madaling nakakuha ng atensyon ng mga estudyanteng elfo, habang si Professor Herdium ay bahagyang ngumiti at napansin na ang pakikisalamuha sa ibang lahi ay minsang nagbubukas ng ganap na bagong mga pamamaraan sa mahika. Gayunpaman, nagtatanong siya sa sarili kung bakit hindi pa lumalabas ang kinatawan ng klase. Pinapalakpakan sila ni Chelsea habang sila'y yumuyuko at pinuri ng guro elfo ang kanilang mga pagsisikap, sinasabing ramdam niya kung gaano karaming debosyon ang inilaan ng bawat isa sa kanilang pagsasanay. Kinuha ang chalk, sinimulan niyang ipaliwanag na sa Siren, sumusunod sila sa ibang pamamaraan ng pagtuturo, at kahit na ang mga elfo ay likas na gumagamit ng magic bilang pundasyon, sinisiguro nilang hindi lamang dito umaasa upang mapanatili ang balanse. Agad siyang pinansin ni Leo sa kanyang isipan dahil kahit nagkukunwari silang nagtuturo ng lahat, ang kurikulum ay puno pa rin ng mahika. Sa tingin niya, ang mga elfo ay palaging mayabang at walang talagang nagbabago. Habang nagsisimulang ipaliwanag ng propesor ang isang komplikadong teorya ng spell, nagsisimulang bumahing si Leo mula sa pagkabor, at tahimik na napansin ni Herdium na hindi lamang ang batang ito ang nag-claim na nakipaglaban sa isang Death Knight, kundi ngayon ang kanyang asal sa klase ay talagang basura. Nagpasya siyang magpalit ng takbo, iniwan ang teorya at bumuo ng isang nagniningning na gintong bituin sa kanyang palad, na tinawag niyang Essence of Siren, at kahit si Leo ay nagpakita ng interes. Patuloy niyang ipinaliwanag na ang mga elfo ay isang lahi na isinilang mula sa mahika, at pagkatapos ay ipinadala ang bituin sa hangin, kung saan ito sumabog sa napakaraming maliliit na bituin na kumalat patungo sa mga estudyante, na tumugon ng may pagkamangha. Kumikislap ang mga mata ni Chelsea habang sumisigaw siya na ito na marahil ang Star Magic, isang orihinal na sistema ng mahika na binuo ng mga elfo. Tumango ang propesor at buong pagmamalaki niyang sinabi na ito ang puso ng kanilang mahika at iginuhit sa pisara, isang spell na direktang nagmula sa dakilang pamana ni Luna, at ito ang bumubuo sa pundasyon ng lahat ng Star Magic at naglalaman ng walang katapusang mga bersyon. Umiti siya at tinanong ang klase kung hindi ba ito maganda, ngunit huminto siya ng may itaas na kamay at pinayagan ang kinatawan ng klase na magsalita. Sa isip ni Leo, hindi naman siya talagang interesado sa Star Magic, pero kalmado niyang sinabi na mali ang interpretasyon ng spell, at agad na naging malamig ang silid. Halos pumutok ang ugat ng propesor habang ipinaliliwanag ni Leo na ang mahika ay talagang hindi mag-a-activate. Lahat ay nakatitig na para bang sinipa niya ang isang sagradong relikya, at sinubukan ng propesor na makabawi sa pamamagitan ng pagsasabing halata namang hindi ito gagana, dahil hindi kumpleto ang spell. Ipinaliwanag niya na ang kanilang mga ninuno ay naunawaan ang mga tala ng pinagmulan at sa paglipas ng panahon ay naibalik nila ang orihinal na bersyon ng spell sa kasalukuyang bersyon nito.
Mabilis na naisip ni Leo na ito ay isa sa mga nawalang spell ni Luna at naisip na karamihan sa mga tao ay hindi ito alam, dahil orihinal na nilikha ni Luna ang mahikang ito para kay Kyle nang binuo niya ang Star Magic System. Hindi binabalewala ng propesor ang komento at naghamon, hinihiling kay Leo na ipakita kung saan nagkamali ang kanilang interpretasyon. Sinubukan ni Propesor Herod na makialam at kakalmayan ang sitwasyon, ngunit natigilan siya nang talagang lumakad si Leo pasulong. Samantala, iniisip na ni Leo na ang magic na ginagamit ng mga elfo ngayon ay isang pinalabnaw na bersyon lamang, dahil natanggap niya ang kumpletong bersyon ng direkta mula kay Luna, pero namatay siya bago niya ito naipasa. Tinatitigan niya ang board at nagtataka kung ang tadhana ba ang nagdala sa kanila pabalik sa ganitong paraan. Si Herod ay nagsisimulang magpawis ng malamig dahil alam niya kung gaano kahalaga ang star magic sa mga elfo, at ang pag-aabala sa pamana ng progenitor ay maaaring maging isang sakuna. Gayunpaman, si Leo ay kumilos ng walang pag-aalinlangan at sinimulang muling isulat ang formula gamit ang kanyang sariling mahika, habang ang mga estudyanteng elfo ay nagbulungan sa pagkalito dahil wala sa kanila ang nakakita ng ganito. Sa loob ng ilang sandali, inannounce ni Leo na handa na ito at ang bagong nabuo na formula ay nagsimulang magliwanag ng matindi. Tinitigan ng propesor ang mahiwagang pattern na may luha sa mga mata, mahinang tinatanong kung anong uri ng spell ito, at kung nagamit na ba ito ni Leo dati. Biglang nahatak si Leo sa isang alaala habang nakatayo siya sa gilid ng isang bangin, kung saan tinawag siya ni Luna at buong pagmamalaki na sinabi na natapos na niya ang mahika. Umiti siya ng mainit at sinabi kay Kyle na ituturo na niya ang spell na ito, na kayang magpabukal ng mga bulaklak habang nakatayo siya roon na hawak ang isang bulaklak na kumikislap ng ginto sa kanyang mga kamay. Inulit ni Leo ang mahika na itinuro ni Luna at nagpalabas ng alon ng mga nagniningning na bulaklak sa buong silid-aralan, agad na pinailaw ang kwarto habang lalo pang naging masigla ang mga estudyante. Tumingo si Eliana kay Nella at nagtataka kung may ginawa na namang kakaiba ang class rep, at tumango si Nella nang walang sinasabi. Ang mas lalo pang nakakakuha ng atensyon ni Runia ay ang nagulat na reaksyon ng propesor, at nagsimula siyang magtanong kung talagang nawasak ni Leo ang pamana ng tagapagtatag sa harap ng lahat. Ang propesor ay napaluhod sa hindi makapaniwala habang hawak ang isang gintong bulaklak sa kanyang kamay at mamurming sinasabing hindi siya makapaniwala na ang mahika na kanilang ginagamit ay isang spell lamang ng pamumulaklak ng bulaklak. Tahimik na itinatama siya ni Leo at sinabing hindi ganoon kadali. Ipinaliwanag niya kung paano halos nawala ang mga bulaklak noong panahon ng sakuna at iminungkahi na marahil ay may mahalagang kahulugan ang mga ito para sa tagapagtatag ng nebula. Noong panahong iyon bilang si Kyle, naaalala niyang minsang sinabi kay Luna na ang ganitong uri ng walang kwentang mahika ay hindi makakatulong sa kanila na makaligtas sa mga laban, ngunit sinabi niya na maganda ang mga bulaklak at balang araw gusto niyang makita ang isang mundong namumukadkad ng mga ito. Sang-ayon ang propesor na tiyak na may mas malalim na katotohanan ang itinatag ng tagapagtatag sa spell, at habang nagsisimulang maglaho ang mga bulaklak, nagsimula nang magbulungan ang mga estudyante habang sinusubukan nilang alamin kung sino talaga ang lalaking ito. Tahimik na sinabi ni Leo sa propesor na natutunan niya ang mahika sa kanyang sarili sa pamamagitan ng mga sinaunang teksto at siya ay isang dual class na likas na ipinanganak na mage ngunit walang dugong elfo. Pumasok si Propesor Herod upang humingi ng tawad para sa pag-uugali ni Leo at nag-alok na tapusin ang pinagsamang klase para sa araw. Ipinaliwanag niya na maaga pa upang husgahan si Leo ng walang opisyal na pahayag, ngunit bago pa siya makapagpatuloy, biglang ininterrupt siya ni Propesor Herdium at hinawakan ang kanyang mga kamay. Direkta niyang tinanong kung maaari bang mailipat si Leo sa Siren Academy, na lubos na nagulat si Herod habang ang buong klase ay nagkagulo. Pagkatapos, bumalik sila sa kanilang mga tinutuluyan kung saan ipinagmamalaki ni Chelsea ang paghahain ng isang misteryosong sopas na mukhang mas parang isang one-way ticket patungo sa kabilang buhay habang ipinakilala ni Eliana ang isang risotto na kasing nakamamatay. Agad na sinimula ng mga lalaki na timbangin kung aling putahe ang magpapahinto sa kanila ng mas mabilis, pero hindi naghintay si Eliana at pinakain si Car ng isang katsarang puno. Nagtigilan siya ng isang segundo bago siya samuka ng walang pag-aalinlangan. Pumasok si Loon at natatawa sa buong pangyayari, pero hindi nag-aksaya ng oras si Herod at hinayla si Leo sa tabi para sa isang pribadong pag-uusap. Sinabi ni Loon sa kanya na nakapagdesisyon na ang Grand Assembly tungkol sa insidente ng Death Knight.
Samantala, si Nella ay palihim na nakikinig habang isinasalaysay ni Loon na mayroong maraming ulat ng mga nilalang na patay na muling nabuhay at kahit isang death knight sa loob ng fairy forest. Sabi niya, may planong formal na investigasyon at bubuo ng pinagsamang pangkat para sa paghahanap. Habang lihim na nakikinig ang iba, idinagdag ni Loon na masyadong mapanganib ang misyon para kay So kaya't makikipagtulungan sila sa Seren Singers. Ngunit tinanong ni Leo kung iyon lang ang dahilan kung bakit nagpakita si Loon. Umiling si Loon at sinabi niyang talagang pumunta siya para kay Leo dahil gusto siyang makita ng kanyang apo. Si Aaron ay nahihiyang lumapit, tinanong kung kamusta na siya at sinabi na dumating siya dahil sinabi niyang pwede siya. Tumingon si Leo para ipakilala siya sa iba, pero agad na sumugod ang mga babae at nagsimula ng mag-fangirl tungkol sa kung gaano siya ka-cute. Nabigla si Aaron at tumakbo pataas habang humihingi ng tawad sa lahat. Nag-aalala ang mga babae kung may nagkamali ba sila at sinabi ni Loon kay Leo na umaasa siya sa kanya. Walang salitang umakyat si Leo at natagpuan si Aaron na nakabaluktot ng tahimik sa balkonahe. Ipinatong niya ang kanyang jacket sa kanya na nagulat siya at mabilis na sinubukang ibalik ito ngunit sinabi niya na huwag na siyang mag-alala. Tinanong niya kung bakit siya umalis sa Seren at sumagot siya na ginawa niya iyon dahil akala niya hindi siya bagay na maging bayani, na medyo napapagod na si Leo sa paulit-ulit na naririnig. Ipinaliwanag niya na noong siya'y nahihirapan, nakilala niya ang isang tao na kumikislap tulad ng araw at sinabi ng may paghanga na ito ay si Rania, na tila isang tunay na bayani sa bawat kahulugan. Mula noon, sinimulan niyang panoorin si Rania mula sa malayo at napagtanto niyang si Rania ay lahat ng hindi siya, kaya nagpasya siyang sundan ng kanyang mga yapa. Umabot pa siya sa tuktok ng klase pero may nangyaring mali sa dual assessment dahil pagkatapos noon, nagsimula ng kamuhian siya ni Rania. Medyo kakaiba ito para kay Leo dahil hindi naman ganun si Rania, kaya nagpasya siyang tanungin siya tungkol dito mamaya. Iniisip niya na si Aaron ay parang si Verkia at tinanong kung alam niya ang kwento nito. Agad siyang napasigla dahil kwento ito ng kanyang ninuno, kaya sinabi ni Leo sa kanya na sinundan ni Verkia ang yapak ng mga dakilang bayani at mentors at doon siya naging isang bayani. Pinapakalma niya siya na huwag mag-alala sa iniisip ng iba at na dapat niyang tahakin ang sarili niyang landas na agad na nagbagon sa kanyang pakiramdam. Umiti siya at inimbitahan siyang bumaba muli, sinisiguro na ang kanyang klase ay puno ng mga mababait at masayang tao. Makaraan ng ilang sandali habang nagtitipon ang lahat para sa ekspedisyon, nagalit na lumapit si Rania at tinanong kung paano nakuha ni Leo ang loob ni Aaron ng ganoon. Sumagot si Leo na sinabi lang niya kay Aaron na walang dahilan para matakot siya kay Rania, na malinaw na nagpalito sa kanya. Idinagdag niya na sinabi sa kanya ni Aaron na binigyan siya ni Rania ng nakakatakot na tingin na nagpagpalagay sa kanya na siya ay kinamumuhian. Sabi ni Rania, nakatutok lang siya dahil talagang may talento si Aaron at sinabi ni Leo na bantayan niya ang babae dahil malamang na kailangan siya nito. Maya-maya, tinawag ni Professor Herdium ang isang tao na nakakuha ng kanilang atensyon habang papalapit ang isang grupo ng mga ikatlong taon. Lumapit si Lodder upang batiin siya at sinabi ng propesor na humanga siya sa gawaing isinumite ni Lodder dati. Tumingin si Leo kay Rania at tinanong kung sino yung lalaki at sinabi niyang siya ang kanyang senior na biglang umangat mula sa wala hanggang sa sikat ngayong taon, na medyo kainahinala para kay Leo. Pagkatapos ay tinipon ni Professor Herd ang lahat at inihayag na oras na para magtalaga ng mga koponan. Sabi niya bawat koponan ay magkakaroon ng 3 miyembro at pagkatapos noon, inihayag ni Herdium na ang unang koponan ay sina Leo, Rania, at Lodder, na hindi talaga mukhang isang pagkakataon lamang. Nagsimula nang magreklamo si Rania sa sandaling umalis sila habang nagmumura siya tungkol sa mungkahi ng propesor na gamitin ito bilang pagkakataon para magpalapit. Nagbigay si Leo ng isang patama tungkol sa komento sa magnanakaw, na agad siyang pinainit muli nang sumagot siya na hindi pa rin siya kinikilala, pero parang hindi siya pinapansin ni Leo na parang tunog sa likuran. Sa halip, tumingin siya sa paligid at nagtataka kung nasaan si Lodder dahil dapat silang magkasama, at naalala ni Leo na sinabi ni Lodder na mag-isa siya pupunta, kaya't hinuhulaan niyang may iba itong balak. Ipinatong ang kanyang kamay sa lupa, biglang naramdaman ni Leo na may kakaiba at sinabi ni Rania na sa lahat ng nilakbay nila, wala pa silang nakitang kahit isang patay na nabuhay muli. Ngunit si Leo ay abala sa ibang bagay nang mapansin niyang ang ibabaw sa paligid nila ay tila walang pagbabago mula noon at naaalala ang pag-uusap na mayroon siya kay Kirin. May sumpa ng mga patay na nakapatong sa lupain na ito,
ngunit tanging isang katulad niya na nakaranas ng panahon ng kapahamakan ang makadarama nito. Ang hari ng kamatayan na si Hellkaiser ang pinakamatapat na tagasunod ni Erebus at ang komandante ng Legion ng Tartarus. Rio ay may pagdududa na siya mismo ang dumating at naniniwala na sa halip ay ipinadala niya si Kargor, ang Death Knight, bilang kanyang ahente. Tumayo si Leo at napagtanto na sa kabila ng puntong ito ay may nakatago sa loob ng Fairy Lord na desperadong pinuprotektahan ni Silrod. Tumingin si Ronya sa kanya na may pagkalito at tinanong kung may naramdaman siya. Ngunit bago siya makasagot, ang tunog ng mga yapak ay sumaira sa katahimikan ng mapagtanto nilang may paparating. Instinktibong itinuturo ni Leo ang kanyang espada pasulong, ngunit sinalubong siya ni Luther na walang pakialam na nagtanong kung paano ang takbo ng investigasyon. Tinanong niya kung nakatagpo sila ng anumang undead na kanilang itinanggi, at pagkatapos ay tinanong kung si Leo ang unang nagulat ng presensya ng isang Death Knight. Kinumpirma ni Leo at niyapos ang kanyang kamay, bagaman napansin niya ang kakaiba sa itim na singsing na suot ni Luther. Pagkatapos, sinabi ni Luther na maaaring nagmadali si Leo sa kanyang mga conclusion at iminungkahi na baka masyado siyang na-excite bilang isang unang taong estudyante. Tinanong niya kung alam nila na ang mga mataas na antas ng undead tulad ng Death Knights ay hindi makapanatili sa kanilang summoned na estado kung walang necromancer na nagbibigay sa kanila ng mana, kaya kadalasang sinasamahan sila ng mga demonic summoners. Napagtanto ni Ronya na kung totoo iyon, tiyak na may isang demonyo na nakatago sa isang bahagi ng gubat. Ngunit sumagot si Luther na ito ang kabisera ng El Salvekia at pinaalalahanan siya na bilang estudyante ng Seren, dapat niyang malaman ang tungkol sa star magic na pumapalibot sa Berkia. Sumasang-ayon si Ronya, ngunit sumingit si Leo ng may matibay na tono at sinabi, walang batas na nagsasabing ang necromancer ay dapat isang demonyo. Ang ibang lahi ay ganap na kayang gumamit ng madilim na mahika, kabilang ang mga elfo. Tumatawa si Luther at sinagot na masyadong mayabang ang mga elfo para bumaba sa ganoong antas. Pinatigil niya ang argumento doon at sinabi sa kanila na tapusin na lang ang investigasyon, kahit na alam ni Leo na may hinahanap siya. Pati si Ronya ay nagsisimula ng mapansin kung gaano kaiba ang kanyang pag-uugali. Kinagabihan, nagtipon-tipon ang mga estudyante upang magkumpara ng mga tala, at lahat sila ay sumang-ayon na wala silang nakita kahit isang undead, lalo na ang isang Death Knight. Kaagad na napansin ni Chelsea na kainahinala na biglang nawala ang lahat nang magsimula silang mag-imbestiga. Sinubukan ni Carr na umalis ng maaga at nagkunwari na matutulog na siya, pero hinayla siya pabalik ni Chelsea. Samantala, may isang tao na malinaw na walang magandang balak na tumalon mula sa kanyang bintana ng dormitoryo at bumagsak ng walang ingay. Si Leo ay naglakbay patungo sa mga dormitoryo ng akademya at pumasok sa silid ni Luther na parang isang propesyonal. Nahulaan na niya na lalabas si Luther ng palihim, pero pagpasok niya, napansin niya ang isang kakaibang mapa na malinaw na minarkahan ang pasukan sa Fairyland. Maya-maya, pumasok si Ronya at sumigaw kay Leo habang tinatanong kung ano ang ginagawa niya rito. Agad na pinigil ni Leo ang kanyang bibig hanggang sa siya'y kumalma at ipinaliwanag na narito siya para sa parehong dahilan kung bakit nandito siya, kahit na umalis na si Luther. Bago pa sila makapag-away, may mga tinig na umuukit mula sa labas na nagtatanong kung natutulog si Luther, at biglang hinawakan ni Leo si Ronya at tumalon diretso sa bintana. Narinig ni Erin ang isang ingay at sumilip siya sa tamang oras upang makita si Leo na may hawak na Ronya sa kanyang mga bisig. Namula ang kanyang mukha, at nahulog ang kanyang libro sa takot habang punong-puno ng kanyang isipan ang bawat posibleng senaryo ng romansa. Samantala, ang dalawa ay nawala sa gubat, at sa wakas ay tinanong ni Leo kung gaano katagal balak sundan siya ni Ronya. Tinanong ni Ronya kung naniniwala pa rin siya na kasangkot si Luther, lalo na't dumating lang ito ng umagang iyon at nakita ni Leo ang gabi ng kamatayan ilang araw na ang nakalipas. Nakatigil ang kanyang mga iniisip nang may ibang boses na sumali sa kanila nang dumating si Erin na matagal nang humahabol sa kanila. Mukhang malapit nang mag-short circuit si Ronya at tinanong kung gaano na siya katagal sumusunod sa kanila, habang si Leo ay tahimik na umamin na alam na niya. Na may maliwanag na pulang mukha, bigla siyang sumigaw na mahigpit na ipinagbabawal ang pakikipag-date sa pagitan ng mga estudyante, na lubos na nagulat silang dalawa. Nervyosong ipinaliwanag niya na nakita niyang lumabas sila ng dorm at nagsimula siyang magtalumpati tungkol sa kung gaano sila kaganda at cool, pero mali pa rin ito. Hinawakan ni Leo ang kanyang ulo at murmuring sinabi na mali siya,
Pagkatapos ay humiling kay Rania na tulungan siyang linawin ang hindi pagkakaintindihan, ngunit si Rania ay kasing pula rin at halos hindi makapag-stutter na hindi ito kung ano ang iniisip niya. Maya-maya, natigilan si Leo nang maramdaman ang isang mapanganib na bagay, at isang nabubulok na kamay ang sumulpot mula sa lupa habang isa-isa nang bumangon ang mga patay. Hindi nag-atubili si Leo at agad na hinugot ang kanyang espada habang isang nakabibinging tinig ang bumati sa kanila ng mabagal na pagtanggap sa kagubatang engkanto. Habang nagsisimulang bumangon ang mga patay, inilabas ni Leo ang kanyang sandata at binalaan ang iba na manatiling alerto dahil humaharap sila sa mga mataas na ranggong undead na kabalyero. Tinawag niya sa likuran upang tingnan kung handa na si Rania at pinagsalpak niya ang kanyang kamay sa lupa, nag-anyaya ng apoy bilang tugon. Inilabas niya ang firestorm at pinailaw ang buong lugar, nakangiting ipinagmamalaki ang kanyang ginawa habang nagtatanong kung paano siya nagawa. Hindi alam na may isang kabalyero pa ring tumatakbo diretso patungo sa kanya. Napansin ni Leo nang huli na upang mapigilan ito, ngunit biglang sumulpot si Iron at hinarang ang atake tulad ng isang tunay na mandirigma ng Amazon, na nagbigay diin kay Leo na siya ay nakasuot ng Animus Armor. Walang sinayang na oras at tinaga niya ng diretso ang buto at ginawa itong isa pang biktima ng biglaang pagkawala ng ulo. Pinapalakpakan ni Rania ang mahiyain na elf na agad na mula, habang sinasabi ni Leo na kamukha niya si Berkia, na halos magpadala sa kanya sa langit. Pero biglang nagbago ang tono ng mahiyaing elf at tinanong kung ano ang ginagawa nila dito na mag-isa. Sa wakas, nagsalita ng maayos si Rania, habang ipinaliwanag niya na nagtatago sila sa dormitoryo ng mga 3 taon upang mag-imbestiga ng isang bagay. Napalakas na naman siya at sinabi na anumang uri ng drama sa pag-ibig ay makakasagabal lang sa kanyang pag-aaral, na nagbigay kay Leo ng isang solid na bra moment. Hindi pinapalampas ni Iron iyon at sinabi na si Miss Rania ay palaging magiging number 1 na estudyante dahil magiging bayani siya. Tumama iyon kay Rania nang malaman niyang palagi siyang tinitingnan ni Iron sa ganung paraan. Ang isip niya ay bumalik sa kanilang laban kung saan halos hindi na block ni Iron ang kanyang atake gamit ang mana shield. Umiti si Rania bilang tugon ng mapagtanto niyang tanging si Iron lamang ang sapat na malakas upang maging kanyang karibal, kaya't nagpasya siyang ibuhos ang lahat habang nag-iipon ng isang makapangyarihang spell ng apoy. Gayunpaman, ang galit na mukha ni Rania ay nakakatakot kay Iron na nagbaba ng kanyang depensa, ngunit sa puntong iyon ay huli na dahil sumabog na ang apoy na spell at tumama ito sa kanya. At ngayon, sa wakas ay naisipan niyang kung ano ang ibig sabihin ng tingin ni Iron. Nagbuntong hininga siya nang mapagtanto niyang siya ang dahilan kung bakit tumigil si Iron sa pagpasok, kaya sinabi niya kay Iron na gusto niyang bumalik ito sa paaralan dahil kaibigan niya ito. Ang mahiyain na elf ay mukhang hindi sigurado, pero si Rania ay tumama sa kanya ng may buong kumpiyansa, sinasabing sila ay talagang magkaibigan at gusto niyang patuloy na makipagkompetensya sa kanya bilang isang karibal. Pagkatapos noon, biglang nag-atubili ulit si Iron at tinanong kung sigurado ba si Rania na hindi sila magkasintahan, na nagpa-deadpan kay Leo sa lugar. Si Rania ay labis na naguluhan at agad na pinigilan iyon habang si Leo naman ay kumikilos na parang matalinong matandang lolo at tinatawag silang mga bata. Samantala, sa isang hindi kilalang lugar, umuungal ang Death Knight na naabot na ng mage ang kanyang limitasyon habang ang mga dayuhan ay nagkalat sa paligid, ngunit sumagot ang nakaburong mage na problema iyon ng knight, hindi niya. Nagtanggal ng kapote at nahayag na ang taong iyon ay walang iba kundi si Lotter na tinawag ng kalansay na isang batang paslit. Naiinis, humakbang ang kalansay at nagtanong kung bakit siya tinatrato na parang mababang uri ng katulong kahit na siya ay isang Death Knight ng Great Lich. Hindi natitinag si Lotter at ipinakita lang ang kanyang singsing habang pinagtatawanan ang patay na kabalyero na siya ang pinili ng Great Lich. Habang naglalakad palayo, casual niyang idinagdag na kapag natapos na ang summoning circle, hindi nakakailanganin ng Tartarus at sinabing umaasa siya sa kabalyero hanggang noon. Ang buto-buto ay nagpakawala ng isang mapanlait na tawa at sumang-ayon na gagawin ang eksaktong sinabi niya at tiyak na hindi siya nagbabalak na saksakin siya sa likod. Balik sa Hero Squad, sinabi ni Iron na hindi pa rin siya makapaniwala na makikipagsabwatan ang kanilang senior na si Lotter sa mga demonyo at sumasang-ayon si Rania sa parehong pagdududa. Ngunit biglang nagreklamo si Iron na tila biglang lumamig at kahit ang elfo na may pulang buhok ay nagsimulang mapansin na may kakaiba, habang si Leo ay tahimik na nagmamasid dahil may napapansin siya.
Inilabas niya ang ilang magic circles na parang nagbubukas ng telepono at sinabi na dapat silang maghanda bago pa sila lumalim. Tinawag niya ang dalawa niyang pinagkakatiwalaang espiritu na hayop at agad na nawala sa katinoan si Rania nang makita niya ang pulang malaking ibon, agad na lumapit para pisilin ito habang tinatanong ni Iron kung sino sila. Ipinakilala ni Leo sina Fiora at Kirin, na lalo pang humanga kay Iron, pero mabilis siyang nag-focus muli at sinabi na sapat na iyon at oras na para pumasok sa gitnang bahagi ng kagubatan. Pumasok sila sa kadiliman habang sinabi ni Leo na magiging magulo ang mga bagay. Pagkapasok nila, agad na tumakbo ang trio at naglaho kasama ng mga halimaw at tinapos ni Rania ang laban gamit ang isang fireball. Pero pagkatapos noon, ang mga sunog na bangkay ay nagsimulang maglabas ng madilim na enerhiya at muling bumangon ang mga patay na hindi namamatay, na nagbigay kay Rania ng ideya na malamang ay may malapit na necromancer. Sa anumang kaso, nagsimula ng sumugod si Leo at tuluyang winasak ang mga buto at sinagot na wala talagang summoner sa paligid, pero hindi iyon pinaniwalaan ni Rania. Ipinaliwanag niya na ang kanilang nakikita ay isang sumpa ng mga patay, na lubos na ikinagulat nilang dalawa. Aminado si Rania na hindi pa siya nakakarinig ng ganoong bagay, ngunit pumasok si Iron, ipinaliwanag na ito ay isang sumpa na patuloy na nag-aanyaya ng mga patay sa isang rehiyon, ginagawang isang lugar ng kamatayan ang lupa. Tinapos ni Leo ang kanyang iniisip at idinagdag na ang spell ay tanging kay Hellkaiser, ang general ng Tartarus, ang Lich King, lamang may hahagis. Nagsimula nang magpanik si Rania nang marinig ang pangalang iyon at sinabi niyang dapat nilang i-report ito kaagad sa propesor, ngunit bigla, isang malamig na simoy ang dumapo sa kanila na parang binuksan nila ang pinto ng freezer. Isang nakakatakot na tinig ang bumati sa mga kandidato ng bayani sa lupain ng mga patay, at muling nagpakita ang Death Knight habang sumugod at nakipag-sword clash kay Leo. Nagsimula itong tumawa na parang baliw habang sinasabi na walang paraan para makalabas, pero hindi man lang nag-abala si Leo na sumagot at pinigilan ang atake ng walang kahirap-hirap.